Diskurso on Air, ang makabuluhang usapan. Ako si Malex Baring, ang inyong host for today. Pag-uusapan natin muli ang isa sa pinakamahalagang bagay, ang kalusugan. Sabi nga nila, health is wealth. Pero paano kung kulang ang access natin sa dekalidad na healthcare? Kasama natin ngayon ang taong may malasakit at aksyon para sa kalusugan ng Kabuyao, si Vice Mayor Leif Oquina. Sir, welcome again to Diskurso on Air. Salamat, Malik. Salamat sa ating mga tagapanood. Magandang araw po sa ating lahat. Vice, simulan na natin because this is, I think, one of the most important topics about health. Let's start first. What's your take on the current state ng health sa Kabuyao po? Bago natin puntahan yun, isa sa mga mahalagang tungkulin ng gobyerno ayon sa Human Development Index is to ensure that the government is performing its obligation in ensuring the health and the welfare, yung wellness ng ating mga kababayan. So going back to your question, may pagmamalaki namin nung nakaraan panahon namin ni Mayor Mel, former Mayor Mel Nicolea, ay nakapagpatayo tayo ng pinakamalaking ospital sa lalawigan ng Laguna na pag-aari ng lokal na pamahalaan. Yun po ang Cabuyao City Hospital. So ang aming pong vision at yung targets po natin kung bakit natin tinayo yung Cabuyao City Hospital is for it to be a level 3 hospital, yung 150 beds or more, na makakapag-cater sa mga kababayan namin may sakit. At yun po ay yung pag-augment namin sa existing na ospital ng Cabuyao, kasi meron po kami ospital ng Cabuyao na itinayo naman po ni former Mayor Jun Magno back in the 90s. So dahil marami na nga po yung population ng Cabuyao, so hindi na nagiging sapat yung kapasidad ng aming ospital ng Cabuyao, so tinatag po natin yung Cabuyao City Hospital. Of course, the targets naman palagi bilang isang gobyernong ospital, isang pampublikong ospital, is magbigay ng libreng serbisyong medikal sa ating po mga kababayan. So the current state of Vice that you're saying is, yes, I think successful na meron kayo isa sa pinakamalaki or malaking hospital po sa Cabuyao. Oo, yun ang pinakamalaking ospital sa Laguna na pag-aali ng lokal na pamahalaan noong panahon po namin. Opo. Vice, i-highlight natin ito, ito ay isa sa pinakamalaki. How about kasi you're saying also dun sa kapasidad nito, Yes. parang na-resolve na rin yung sa dati. Yes. How about Vice sa ating mga equipment sa machine to support also the health workers? Babalikan ko ulit kasi yung mga previous na mga pagkilos kasi yung pwede kong ma-highlight kasi mamaya at the proper time i-discuss naman natin kung ano yung current state niya para mabigyan ko din ng backdrop ang ating mga kabayan, mabigyan din kita ng idea kung ano yung kasalukuyang tinatulugbukan na sitwasyon ng ating ospital. Pero the targets para doon, nabanggit ko na rin kanina, is para magkaroon ng iba't ibang departments. May dapat doon na ICU, may NICU, may libre room, operating room, may dialysis center din po, yung dalawang ospital, yung OMC and CCH at that time. At siyempre, tama ka naman, yung challenge dyan is to how to secure yung mga gamit at saka equipment. So sa pagsisikap naman natin, nung time din po namin nung nakaraang administrasyon, ay meron po tayong nakatie up ng mga private hospitals sa Estados Unidos, sa Amerika, na meron silang mga gamit. Alam mo sa Amerika, parang 5 years lang yata, or maybe less, nagpakulit na kagad sila ng gamit. So yung mga gamit na yon in good condition pa. So may mga partners tayo na mga Pilipino na may contacts po dun sa US, at meron din po mga US na mga citizens na nasa Cabuyao na rin na tumulong para magkaroon ng partnership with the private hospitals sa Amerika. At may pagmamalaki po natin na nung time po namin, kahit nung pandemic, ay dumating po sa aming lungsod yung halagang 300 milyon ng mga medical equipment, mga hospital beds, pati dental chair meron, pati iba't ibang mga gamit sa operating room, etc. So yun ngayon, yung sana pang-startup natin. Kasi nga, aware naman tayo na ano na nga yung mismong building, pero paano mo siya mapupunuan ng gamit. At yun nga po yung naging tugon natin. Na-augment po natin siya through the help of our mga private benefactors from ibang bansa. At yung target natin doon is matugunan na nga siya, may naman natin yung mga hospital beds na yan, magkaroon ng maraming kapasidad na makatanggap ng mga pasyente para yung mga kababayan po namin
At taga-Kabuyaw, hindi ka na pupunta ng Batangas Regional, hindi ka na pupunta ng PGH, sabi nyo, etc. Yung mga government hospitals na yan na national. So, yun nga po. So, with that initiative, ay nakompleto po namin yung mga equipment doon sa Cabuyao City Hospital. Oh, that's so amazing, Vice. Yes, no? encouraging at Yeah. natutuwa nga po tayo na marami Definitely. talaga tumutulong. Opo. Pero, Vice, diba, parang when you're putting out these, syempre, I think, again, reality. Mahirap naman talaga kasi mag-pool ng resources as well. And I think, ito ay common. I think common siya na challenge, no? Financial or other Yes. resources. How are you able to manage this concerns? Partnerships lang. Kasi kagaya po nung sa ICU, nung previous administration namin, we were able to secure funding para makapaglagay kami ng 5 ICU beds. Complete with the gamit sa tabi. Para siyempre, yung talagang ICU na forma talaga ng ospital. So, yung 5 ICU beds po na yun, galing din po sa ating mga private na mga donors. Kasi may science part po kami sa Cabuyao. May mga locators na mga composed of different companies. So, through the initiative, nakipag-ugnayan sila kasi natuwa rin sila na nakapagpatayo tayo ng ospital. At sabi nila, may tutulong kami, babahagi kami dyan. So, by the grace of God, with their help, nagkaroon po tayo ng 5 ICU beds doon. On top of that, may partnerships po kami na ginawa sa mga private dialysis centers. Kasi ang required lang naman ng dialysis centers natin ay facility lang. On top of that, yung facility, nagbabayad pa sila ng rent. Pero ang requirement lang naman doon, PhilHealth lang na membership ng mga magpapadialysis. At nakapag-provide po tayo noon, nag-start tayo ng 12 na upuan sa CCH, yung Cabuyao City Hospital. Sa ONC po, mga same number din, mga 10. Kaya ang target sana namin, mas palamihin pa. Hindi na lang po namin siya nagawa noon kasi nga, nagkaroon na ng change in leadership noong 2022. Naging challenging na rin yung aming mga initiatives para masigurado makumpleto yung gamit. At yun nga, lagi kong dapat ikwento na mayroong mga policy directions na yung administration ngayon na different from our policy directions na naging challenging na talaga yung pagbibigay ng libreng servisyo medical. Extreme challenges, I believe, Vice. Yes, Ito yes. yung medyo nababasa natin din, no? And na-experience, I believe. Given this challenge, kasi parang this is a city view na meron na challenge. And I think it will also be the same sa mga barangay level, barangay health centers. Ano naman, Vice, ang mga plano when it comes to managing these concerns naman doon sa mga barangay level? Siyempre, yun namang ospital, yun na yung final na napuntahan, di ba? Yes. Tama naman yung idea na bago naman sila magpunta sa ospital, kung kaya naman silang gamutin muna sa health centers, di ba? Yung mga community health centers natin, dapat doon muna kasi yun ang frontliner, yun ang first line. Kailan, we have to also be prepared kung sakaling hindi na kayang maalagaan doon sa health centers. Pero, going back to the principle na prevention is better than cure, tapos kung hanggat maaari, hindi ka muna yung hospital kasi ang principle naman talaga yan, hanggat pwedeng doon na muna outpatient ka kasi yung hospital kasi andun na yung mga may sakit eh. Baka makahawa o kaya mahawa ka pa. So ang idea natin dyan is to strengthen muna yung community health services para natin gagawin yun. Meron naman talaga tayong mga mechanisms para masigurado na yung mga kababayan natin nagkakasakit, dapat kumpleto yung gamot sa mga health center. Pangalawa, readily available din yung mga laboratory services para hindi mo na kailangan pumunta ng ospital, pwedeng doon na lang gawin sa health center. On top of that, bukod sa health center, dapat may mobile clinic ka din. So isa yun sa mga programa namin na nagawa naman namin yung nakaraan, and I intend to continue it pagka dito sa susunod na termino. Kasi naniniwala po ako na mas magandang nailalapit mo yung health services sa tao kaysa yung sila pa yung magpunta. At syempre, marami tayong mga kababayan na kulang din talaga sa paggastos na ang kakayahan lang talaga nila is yung matustusan yung pagkain na araw-araw. So dapat yung medical services, yung masiguradong malusog sila, tayo na dapat ang tumutugod doon, hindi na yung tao. Para kabawasan na yun sa iniisip nila. So, doon naman po sa side sa ospital. Halimbawa, worst case scenario, hindi na kaya ng health centers, hindi rin kaya ng mobile clinic na mapagaling. So, ang sagot naman dyan, masigurado mo naman na libre din yung pagpapa-ospital.
Ang lagi naman requirement na naman po dyan, PhilHealth member ka. Mm. So kung hindi mo naman kaya din mag-PhilHealth member kasi hindi ka pa empleyado, mayroon naman tayong PhilHealth sa masa, which is yung mga hindi pa nakakapagtrabaho, makakapag-avail din naman ng PhilHealth. At yung services naman, na galing naman sa national through the PhilHealth, din naman ang magbabayad doon sa ospital. Pero sa bandang huli, may mga ibang expenses pa eh. So dapat naman flexible ka rin na kung meron may kakayahan, dapat meron ka rin libreng pasilidad. Kasi may iba naman na maalit ka ibang lugar, gusto rin magpa-hospital doon. Diba? Kinikater mo naman kasi yung hospital para sa mga kababayan mo. Yun ang ipaprioritize mo. Yun ang dapat ilibre mo. Pero pwede ka kasing magkaroon ng dalawang ward. Pwede mo siyang gawing charity yung para sa mga kababayan mo, pwede mo nilagyan ng pay ward. Para naman doon sa ibang mga lugar na gusto rin magpa-hospital doon. Yung charity, of course, tulong mo na yan. At yun nga yung function ng gobyerno para maramdaman naman ng mga kababayan namin, may serbisyo kami libre, basta taga-kabulong ka. And of course, yung pay naman, hindi naman lang yung sa taga-ibang lugar kasi maaaring meron din sila kakayahang magbayad. So, dalawa yung pwede mong i-offer. And at the same time, kung meron kang libre, meron ka rin revenue generating. Kasi meron mga pasyente na babayad eh. So, doon pa lang, kaya mo na i-sustain yung operations ng hospital. On top of that din, meron pa namang support from national. Meron na nga po ngayong medical assistance to indigent patients. Diba? Kahit yung mga senators, congressmen, pwede rin sila magbigay ng grants sa hospital para at least matusto siya. Pero ang idea natin, hanggat maaari, tama yung sinasabi mo, let's strengthen yung health centers natin kasi lahat naman ng barangay meron. Ensure na meron mga sapat na gamot na mabilis gamitin ng mga kababayan natin, na madaling pumunta yung mga tao doon. May schedule siguro yung pag-ikot ng doktor, mobile clinic, umiikot siya madalas. Tapos sa bandang dulo, kung di talaga kaya mamalis doon sa health centers o sa mobile clinic, dapat talaga maayos din yung facilities mo. Catering, yung charity, at saka kung may kakayahang magbayad, dito sa may pay. So, ang nagiging setup niya, local economic enterprise siya. Nagiging eventually self-sustaining na rin yung hospital. And that's the perspective on health. And you've mentioned, Vice, kanina, no, yung scheduling also of the doctors. Yes. Kasi, I think hindi lang naman po ito sa Kabuyao, pero baka common din, ano. Ang dami kasi yung Vice na limited din talaga yung mga health workers naman. Focusing on health workers, kamusta po ang mga kalagayan ng ating mga frontliners? Ano naman, mataas naman ang moral ng ating mga health workers. May konti lang siguro ang issues sometimes sa mabilis na pagbibigay ng compensation. At yung madalas na narinig ko, kasi narinig mo yung HEA, yung Health Emergency Allowances, nung pandemic. Kasi nag-continue pa siya hanggang last year yata or the previous year. Ang daming may sumbong sa akin na hindi na ibibigay sa kanila yung allowances na dapat matagal na ibigay sa kanila. Na may iba doon natatakot kasi pag doon nagreklamo, tinatanggal naman sa trabaho nung kasalukuyan ng administrasyon. Sabi ko, sumulat man lang kayo sa akin. Takot din sila sumulat eh. So parang sa kanila, nag-i-earn lang sila ng grievance sa akin, pero at the end of the day, ayaw nila magreklamo. So yun ang kinululukot ko. Kasi yung mga taong yun, healthcare workers yun, araw-araw, di ba, nakalagay sa bingit ng panganib ang buhay nila. Tapos hindi namin naalagaan ng maayos. Tapos tingin ko, malaking kabiguan yan sa aming gobyerno. Kasi yan yung dapat na inuunang mong alagaan. Kasi sila yung may kapasidad na makalaga din ng iba. So paano mo matutugunan yung pangangailangan ng mga tao kung yun mismong dapat na mag-alaga sa kanila, ayaw mong kalingain ng maayos. And that is the sad reality do sa aming lungsod. Kasi may pagka-oppressive yung namumuno eh. Na pagka pumuna ka, pagka ikaw ay mayroong sinabing critical sa gobyerno, pag-iinitan ka eh. At hindi yun yung gobyerno na dapat binibigay natin sa mga kababayan natin. At yun din yung gusto kong ipahayag sa ating mga healthcare workers na andito ako para sa kanila, dapat hindi sila natatakot. Although hindi ko naman masisisi kung matatakot sila. Pero pera na kasi nila yun na ayaw ibigay sa kanila. And the issue is yung liquidation. Pati yung liquidation kasi ng allowances, hindi rin maayos. So doon tayo mayroong malaking problema. And I've been seeking audience no, sa mga healthcare officers natin, yung mga city health officials natin, pero hindi naman kasi ako pinapansin din. Hindi rin sila nabibigay sa akin ng malinaw na sagot. Siguro, upon orders ng kung sino mas mataas sa kanila, masabihin huwag na akong pansinin. Pero mali eh. Kasi it is our duty to be transparent, to be accountable, and to
to the people kung ano yung due sa kanila. Kasi pinagtrabahuhan rin ng tao, tapos sa amin ibigay. So sa akin po, sa Kabuyao, malaking issue ang heya sa amin. Kasi hanggang ngayon, marami pang hindi nakakatanggap ng allowances na yan. So akin naman, commitment ko na lang, pagka tayo nabigyan ng pagkakataon na makapanungkulan, sisiguraduhin ko yung heya na yan, matanggap na mga dapat na matanggap. At yung mga hindi naman dapat makatanggap, bubusisiin natin na mabuti para magkaroon naman ng accountability sa distribution niya. Kasi ewan ko ba kung bakit anong meron sa perang yan na hindi naman kanila pero ayaw bigyan ng tama sa mga tao. Sayang. At doon nasisira yung kanilang yung tingin sa sarili, self-esteem nila. Although ako naman, kinakausap ko na lang sila na huwag kayong mag-alala. Andito ako, ipag-alapan ko kayo, kahit nag-iisa ako, tutulungan ko kayo. Pero hanggang doon lang kasi kaya ganoon ako kaposigido na maging inspiration at i-rally behind me yung mga tao. Alam ko, dapat pinagtatanggol in the first place. As you were saying, Vice, no, kasi pumapasok din sa isip ko na yes, you're listening, no, but yes, let's talk about the action as well. So what you're saying and what I'm hearing now is you will not stop, Yes. really, especially for the health workers. And hindi po ito limited from doon sa ating city level and then even dun po sa mga barangay level. And one of the support na usual na binibigay ng ating mga leaders sa city, yung also mga need din po nila sa ospital. Liban po siguro sa financial. Ito naman pong mga support ng mga pang-teknolohiya or yung mga gamit nila kasi malaking bagay din po. Ano naman po ang mga natin, vision or plano about it? Ang prinsipyo ko kasi sa isang pampublikong ospital, dapat hindi problema ng tao yung gamot. Dapat hindi problema ng tao ang laboratory, yung mga blood chem, mga kukuha ng dugo, other procedures. Dapat hindi problema ng mga tao ang bayad sa doktor. Dapat hindi problema ng tao ang hospital bill. Kasi public hospital yan. So, ang dapat din dyan, matutukan at humanap ka ng diskarte. Kung magaling kang mayor, humanap ka ng diskarte para makompleto mo yung mga equipment sa ospital. Hindi ko pa yata nag-discuss masyado, pero umuutang ang aming lungsod ng 4 na bilyon sa iba't ibang mga infrastructure projects. Pero sa akin, hindi siya wise, hindi rin siya napapanahon kasi ang kailangan natin sa aking pananaw, kumpletuhin mo muna yung facilities ng ospital. Dapat magkaroon ng libreng access ang tao sa medical na services. At yun yung dati na namin pinangako ng unang administrasyon. Kahit naman yung namumuno ngayon, pinangako rin niya yan. Pero hindi naman niya ginawa. At yun yung malaking frustration na nararamdaman ko din sa mga tao, sa mga kababayan namin sa Kabuyao. Yung mga dapat na matataas na facilities, yung mga laboratories, yung mga MRI, ECG, CT scan, ultrasound, hindi siya maayos na ipoprovide dun eh. Maniniwala ka na nasa public hospital na naka-confine na siya. May mga laboratories na kailangan ipagawa. Wala doon sa ospital namin. Kailangan pa rin ang lumabas. Pupunta sila sa isang private hospital, magbabayad yung tao, tapos saka sa iba pa rin doon sa ospital. Na pwede namang doon na sana lahat i-provide. At ang pinagtataka po, nagmamalaki pa siya na ang dami doon na nagawa sa ospital. Itong aming nanunungkulang mayor na challenge ko nga siya. Kasi hindi naman pwedeng superficial lang yung maganda sa ospital. Ngayon po, gumagastos ang city government ng Kabuyao ng 18 million for exterior repairs, paintings lang. Sabi ko, wala namang problemang ayusin mo yung magandang forma ng ospital, pero madaming mas problema ang dapat ayusin sa loob. Dapat doon mo inuuna, doon mo tinututok. Yung mga technological na mga advances in terms of yung mga health services, ang dami na readily available naman na Although medyo costly siya, pero kailangan mo i-provide yun sa mga tao. At meron nga siyang open for bidding ngayon. Sana yun galing din sa national. Kasi meron kami in-approve na nakaraan na 100 million for health equipment. Pero magkano lang ba yung 100 million kumpara sa mamahal din mga gamit? Umutang nga kami ng 4 na bilyon Di sana inuna mo muna, pinompleto mo muna. Kagaya ng sinabi ko kayo na kung may charity, kung may pay, kung charity man, hindi ka kumikita, kikita ka naman sa pay. Di ba kasi maiinganyo rin yung mga ibang tao, uy, maganda yung Kabuyao City Hospital. Kahit public hospital yan, kumpleto ng gamit, dyan rin tayo magpa-confine.
hindi kahit pa paano, meron siyang may income. Hindi na muna prioritize siya na mayor na yun. At ewan ko kung anong direksyon niya, naghahabol siya ng accomplishment doon kasi recently nagpa-General Assembly siya. O isipin mo first General Assembly, pinagmamalaki niya. Pero 3 taon na siya nanunungkulan, ngayon lang siya nagpa-General Assembly kung kailang malapit na ang eleksyon. Diba? Yun ang nakakalungkot na estado at sitwasyon ng healthcare sa amin sa lungsod. Although, banat ako ng banat na ito dapat, ganito dapat, ang serbisyo dapat dito, hindi niya pinakinggan ng mga nakakaraan. Siguro na-realize niya ngayon na malaking issue pala talaga ang healthcare. So ngayon, nag-ahabol siya. Pero ako naman, nagtitiwala naman ako na ang tao, pag nakilala lang hanggang dyan lang ang kakayahan mo, alam ng tao kung ano yung dapat nilang gawin. Lalo ngayon, panahon na po ng eleksyon, panahon na ng halalan. Vice, ang challenging. And it's also saddening hearing these things. Kasi parang, ang hirap abutin yung kung ano talaga yung kailangan natin ma-envision na maayos na healthcare, even healthcare system. Yes. But, well, nandun ako, simpleng tanong, Vice, muna. Do you still have hope that you can, parang provide, parang simple solutions maybe, in your own ways? Do you think, dun muna ako sa simple, Vice. Curious lang ako. Lahat naman ng bagay may solusyon. At lahat naman ng mga ginagawa, it's always a work in progress. Kasi you can always be better. Ang malupot lang ngayon, imbes na maging better, naging worse. So kaya nga po ako nagkakaroon ng mas malaking dahilan na ipakita sa tao na kung hindi niya kayang gawin, ako kaya ko. Pero ayoko lang mag-share na masyadong maraming information kasi may tendency ng manggaya. Diba? Hindi, kung gusto mo, ikaw naman ang nanunungkulan dyan, edi gawin mo yung alam mo, gawin mo din yung kaya mo. Pero huwag mong gayahin yung gagawin ko kasi dapat may sarili kang disposisyon kasi lumalama kang mayor eh. Dapat may sarili kang pagpaplano. Hindi yung kukunin mo lang yung plano doon sa ibang taong naririnig mo. Diba? In the first place nga, nag-reach out naman tayo to help para naman sa kapakinabangan din ng aming mga kababayan. Pero mas pinili niyang diskarte na lang niya, ay sige, wala namang problema. Kasi siya naman ang nanunungkulan. Kaya nanunungkulan ako, tinanggalan niya ako ng pondo para hindi ako makatulong sa tao. Kasi dapat daw, siya lang at hindi dapat redundant. Pero sabi ko, anong redundant doon? Mas magandang nakakatulong ka na, nakakatulong din ako. Pero going back to your question, simple steps ng pagsusolve. Ang akin nga po, nilubog mo ang bayad sa utang na 4 na bilyon. Yung matitirang pondo, pagka nabigyan ako ng pagkakataon manungkulan, sisiguraduhin ko lahat ng resources na natira, i-devote ko yan sa mga reforms na kagaya na sinabi ko na nakaraan, yung education, yung health, tsaka yung livelihood. Simple steps lang. Kaya sa day 1 pa lang, sasabihin ko na gano'n sa mga doktor na makakasama ko noon, i-admit yung lahat yung mga magkakasakit dito. Wala kayong dapat tanggihan. At ipakita natin na kaya nating gampanan ang tungkulin natin na ito at maging madiskarte ka lang sa paglato ng tulong sa iba pang mga pwedeng tumulong pa sa atin. But in terms of manpower sa health workers, do you think you have enough naman manpower for this? Yun ang kailangan nating balansehin at yun din ang kailangan natin solusyonan kasi hindi pwedeng lahat ma-employ ng city kasi mayroong provision po sa local government code na may limitation lang yung pwede mong ipasweldo kasi yung the rest dapat operational expense mo so sa services mo tsaka yung capital outlay mo. So kagaya nung isang ospital na pag-aari ng lokal ng pamahalaan, ang plantilla niyan sa gobyerno. So parte siya ng limitasyon. So ano pwedeng maging solusyon? You can always outsource. Diba? Pwede ka naman makipag-usap sa DOH. Diba? I'm already sharing mga plano ko sana naman huwag niyang gayahin. Ang akin po dyan, may diskarte naman kasi ang DOH naman may enough na manpower, may enough na personnel to augment yung requirement ng isang hospital. Natuwa nga po ang DOH noong time na pinatayo namin yung Cavite City Hospital kasi pre-pandemic pa noon, natuwa sila kasi hindi pa sila nakakita ng isang lokal na gobyerno nagpatayo ng hospital. Ang proposal nila at that time, pwede daw bang maging extension ng regional hospital na pumayag naman kami. Dahil nga lang, pumasok yung yung pandemic. So, hindi naman kami tumigil doon. So, hindi man kami naging extension regional hospital, pero kinonvert namin siya into a COVID
hospital para matulungan namin yung mga kababayan namin na may COVID at matulungan din namin yung mga ibang bayan sa Laguna na may COVID. Nakapagpagaling po kami doon ng halos 700 na COVID patients kasi walang ibang tumanggap sa kanila na ibang ospital. Kabuyaw lang po ang tumanggap. On top of that, meron po kami dialysis center noon. Di ba, nabanggit ko kanina. Inopen din namin siya sa mga COVID patients na dinadialysis kasi siyempre hindi naman pwede tumigil ng pag-dialysis. Kami lang po sa buong Laguna ang nag-cater ng time ng pandemic ng mga dialysis patients na nagka-COVID na sa ibang ospital ayaw siya tanggapin kasi natatakot sila. So yung mga ganong diskarte, inaugment naman po ng DOH yung manpower namin at that time. Nagbigay nga sila doon ng ng isang parang container type na na tulugan ng mga manpower from DOH para lang masuportahan po yung Cabuyao City Hospital. At hindi yun, hindi exception yun ngayon. Pwede pa rin natin gawin yan. Kasi handa naman tumulong ang DOH at kinatutuwa nila na meron tayong lokal na hospital na pag-aari natin. As na-mention niyo na po, nakwento niyo yung experience during the pandemic. Pero I just have this question in mind. Kamusta po ba ang state ng ospital sa inyo ngayon? Ayan ang nakakalungkot na sitwasyon. Kasi normal sa isang gobyerno na, government hospital na magbigay ng libreng serbisyong medikal. Ngayon ang aming Cabuyao City Hospital semi-private na. Nakipagkasundo siya sa mga consultants from a private hospital na may 6 consultants na yung iba doon, kino-confirm ko pa, pero I have validated some of the reports na 150,000 isang doktor ang binabayad niya. Tapos naniningil pa yung ibang mga doktor doon ng doctor's fee. Tapos yung ibang mga hindi nakakabayan, ayaw palabasin doon sa aming ospital. Marami na akong naging sumpong na tinanggap tungkol dyan. At yun ang kinakagalit ko. Saka nakakita ng public hospital na nangu-hostage ng pasyente. Di ba kaya nga public yan? Kaya nga takbuhan ng mga pangkaraniwang tao yan kasi wala na nga silang pangkain sa araw-araw. Nagkasakit na nga sila. Pupunta na nga sila sa ospital kasi gusto nilang bumalik. Tapos ang pupuntahan na nga nila, yung alam nilang kakalinga sa kanila, yung mga public hospital. Tapos pag lalabas na gumaling na sila, hindi ka pwede lumabas kasi hindi ka bayad sa doctor's fee. Although yung ibang fees naman, nawe-waive kasi meron daw naman silang medical assistance to indigent patients. Pero hindi daw part ng guarantee letter yung doctor's fee. Kasi dapat daw cash mo bayaran yun. So doon kami nagagalit kasi at the previous administration, may plantilla po ang mga doktor para hindi na nga sila maningil. Ngayon po, itong mayor ngayon ng Cabuyao, tinanggal niya po yung plantilla. At yung arrangement po ng mga doktor doon is doon kayo maningil sa pasyente. Sabi ko, wala nang ibabayad dyan. Hindi nga nila kaya magbayad. Tapos pag sisingilin mo pa, tapos pag hindi makabayad, ikukulong mo pa doon sa ospital. So marami na po ako natulungan. Kasi nga, kahit na nagpo-prostrate ka, naiinis ka, wala ka naman choice kundi alalayan yung mga tao. So kahit pa paano, magsisell out ka din ng financial assistance. Tapos babalikan ko yung issue ng laboratory. Yung kayo nabanggit ko, na imbis na doon tapusin lahat yung mga laboratory procedure, lalabas pa ng ospital, pupunta pa sa private, charge pa doon sa pasyente, wala na nga rin pambayad, maghahanap, mangungutang, tapos babalik ulit sa CCH para magpagaling. Tapos yung gamot, pinagmamalaki niya palagi yan, na mayroong galing daw sa national na gamot, binigay sa Cabuyao. Pero validated naman ng report na imbis na Cabuyao lang ang makinabang, nadadala pa yung mga gamot na yan, papunta sa Los Baños sa Bae. Dalawang bayan naman yun, na hindi naman yun beneficiary ng gamot. So magtataka ka, may political color na rin kasi yung pamimigay nila ng gamot doon. Kasi meron tong kamag-anak niya na gusto rin kumandidatong congressman na sakop yung Los Baños at Bae. Na dapat po yung gamot sa Cabuyao lang. Pero dahil nga kumakandidato siya, dinala yung gamot hanggang doon sa Los Baños at sa Bae. So that is the sad truth ng aming pong sitwasyon sa Cabuyao City Hospital. Tapos yung isang dialysis center. Kasi sabi ko po sa inyo kayo na, 2 ang hospital namin, 2 dati ang may dialysis center dyan. Tinanggal po yung dialysis center doon sa isa. Isa na lang po yung nag-ooperate. Hindi ko lang kung anong ginawa niya at bakit kailangan niya tanggalin yung isa. Samantalang pwede namang sabay na nag-ooperate para mas marami kang matulungan. So sa ngayon po talagang napaka-frustrating ng aming pong medical services
hindi po siya nakakatapat doon sa expectation na dapat libre ang access sa healthcare. At hindi rin po yan ang aming pinalano noong panahon po na nakaraang administrasyon. At naawa po ako sa aking mga kababayan na hindi na natatanggap yung pinakamataas na kalidad ng serbisyo in terms of healthcare. Vice, again, it's really saddening hearing these existing concerns and challenges. Itong nasabi niyo pong example, ang nai-imagine ko, ano, ito ay para lamang na-experience ng normal pa lamang ng mga pasyente or yung mga nag-a-avail dito sa government hospital and also siguro even sa barangay health centers. Napaisip ako, Vice, kung ito ay na-experience ng regular na mga citizens, ng mga kabuyaw, paano naman po ang lagay ng mga PWDs, ng ating mga senior, yung mga kabataan as well? Kasi hindi lang naman yun eh. Kamusta naman po sila? Ganun lang din. Kung ano yung treatment ng iba, yung mga regular na mga nagkakasakit, ganun din ang treatment sa kanila. Wala namang any difference eh. Wala ding special treatment. Kaya nga po nalulungkot ako. Kasi hindi dapat ganun ang tinatanggap na serbisyo mula sa gobyerno. Uulitin ko, ang local government, kami po ang frontliners eh. Hindi naman ang national eh. Sa bandang dulo, kami po ang tatakbuhan ng mga tao at kami ang aasahan ng mga tao na tutugon sa mga pangangailangan nila. At kung hindi namin natutugunan yun, abi malaki kabiguan yun. Kasi ang ini-expect nga sa mga kagaya namin, nanunungkulan. Kaya kami kumandidato, kaya kami pinagkatiwalaan, is kaya namin i-deliver yung mga pangako na ibinigay namin nung kami nangangampanya. Pinagmamalaki pa nga niya na public hospital daw eh, kaya niyang i-libre nung nangangako siya, kandidato siya. Pero ano nangyari na yun? Hindi naman niya natatapatan. At pwede po nga ako magpapakita sa inyo ng video na parang sinisisi pa nga niya yung mga pasyente na ang tipo nung kanyang statement eh, pag daw sa public hospital, daw mga tao nagtatago ng pera. Pag daw sa private hospital, lumalabas daw ang pera. Sabi ko nang ibig mo sabihin na pagka yung mga tao nasa public ayaw maglabas ng pera, wala naman talagang pera yung mga tao eh. Siyempre kaya nga yung pupunta doon. Kung may pera man yun, pupunta na lang yun sa private. Kaya nga po, ang lahi ko pinupuntos dyan, sisihin yung tao sa pagkakasakit nila. Kasi dapat nga nung una, hindi mo na dapat pinaabot sa pagkakasakit eh. Tama naman yung pinag-usapan kanina. Prevention pa rin is better than cure. Diba? Hanap ka ng ibang wellness na mga activities para ang tao hindi nagkakasakit. At kung nagkasakit man, dapat, kagaya ng sinabi ng dati kanina, community healthcare muna. Huwag mo munang i-hospital. Pero wala din po kami ganung mekanismo eh. Pangdulo mo na lang talaga yung pang-hospital para kahit pa paano, nagawa mo na yung lahat. Pinalagaan ko kayo health-wise, huwag kayong magkasakit. Kung nagkasakit man kayo, eto muna kayo, huwag muna kayo magpa-hospital. Pero last resort mo talaga. Pero it's a big failure sa amin po sa Kabuyaw na hindi po talaga ginagawa ng nanunungkulan, ng namumuno sa amin sa lungsod namin yung ganyan mga klaseng programa. Sobrang sad reality nga, Vice. Kasi I thought, kasi in reality sa ating sitwasyon naman, no, kapag may, minsan kasi itong mga specialized na mga may sakit, talagang lalagyan natin ng mas attention. Dapat. Ideally, di ba? Oo. So it seems that this is an existing concern and challenge. But I believe, Vice, kasi I've read also some of your accomplishments and meron din po kayong personal na advocacy and nai-highlight nyo naman yung pagbibigay ng importansya sa ating mga senior citizens. Now let's talk about that, Vice. Yung programa nyo focusing on senior citizens and then extending assistance, medical assistance for them, can you talk about that as well? Bago ako tinanggalan ng pondo ng mayor, meron po akong group ng mga Zumba instructors na nakaspread po sa iba't ibang lugar namin sa Kabuyaw. Ang bilin ko sa kanila, siguraduhin nyo na meron tayong sufficient time, scheduling sa iba't ibang lugar para maengganyo ang mga tao na makapag-zumba. Hindi naman zumba is a form of dance exercise yan. So sa akin, health and wellness yun. Na kung may mga senior citizen na malakas pa, gustong sumayaw, gustong mag-exercise kasama ng kanilang pamilya, bonding na rin yun. So ang bilin ko sa kanila, make sure na na-spread nyo yung services natin to different barangays para masigurado na malakas, malusog ang ating mga kababayan. Kasi basic naman sa isang tao na
huwag kang sedentary. Di ba, ang rule naman dyan, gumalaw ka lang ng gumalaw kahit mga 10 minutes, 30 minutes per day, okay ka na dyan eh. Magandang form of exercise na yon. So, sabi ko sa kanila noon, kung may pondo pa, ganapan nyo na yan para malusog ang ating mga kababayan. Ngayon, in terms of the benefits naman sa senior citizens, ang isa ko pong ina-advocate kasi dyan is apart from previous legislation na meron po kaming birthday cash gift na pagka senior citizen, nagpa-birthday, meron pa kaming binibigay ng 1,000. It was legislated by former city councilor, si Consigliere Ting Animagno, na maganda naman ang kanyang goal is to parang mabigyan naman ng pagkilala yung mga senior citizens na nagpa-birthday. Pero na-improve. Gusto pa namin ma-improve. So, ang ginawa ko, ATM na may pension. Ang gusto ko po sana doon, 60 years old pa lang, magkaroon na ng pension. Ayaw po ng mayor. Ang gusto niya, 65. Tapos 500 pesos per month. Na hindi naman niya binibigay yung time. Na quarterly dapat siya, kasi nagkaroon naman ng goal, quarterly allocation, 500 each, so sa 3 buwan, 1.5 yun. Hindi na bibigay ng tama yun. So sabi ko sa mga senior citizens, unawain nyo na. Kasi sayang naman yung opportunity nga na dapat maibigay ng tama. Pero kung unawain, sana maging lesson. Kasi iba yung naunawaan lang, dapat magalit ka rin. Kasi karapatan na yon dahil batas na siya. Pero ang failure na nga ng namumuno, ayaw niyang ipatupad. Kaya nga dahil ko sila sabi sa mga kababayan ko, senior citizens, kung ayaw niyang gampanan, mabigyan niyo ako ng pagkakataon, ako na magbibigay sa kanila. Kasi hindi mo dapat sinachani-chani. Alam mo yung sinachani, yung inuunti-unti mo lang yung pagbibigay. Kasi karapatan na yun eh. Once na napagtibay na yan, may pondo na yan. At may pondo na yan, dapat bigay mo ng sa tamang panahon. At yun yung kaya kong gawin. At kaya ko pang i-improve. Kasi studying yung kapasidad ng lungsod, kaya pa nating ibigay on time at kaya pa nating dagdagan. Gusto ko pang ibaba sa 860 kasi sabi ko hindi makatwiran na 65 lang. Ibaba mo na. Kasi lalo na yung ibang mga kapuspalad namin mga senior citizens na wala ng mga kayaan. Di ba? Yun na lang ang pinagkukunan ng kahit pa paano tulong. At mabigyan man lang ng pagkilala yung kanilang naiambag sa aming lugar. So, pamamagitan man lang ng ganong maliit na monetary compensation. In the end, tingin ko naman, ma-appreciate nila yon. At yung targets ko din po dyan, not only senior citizens, gusto ko rin po mag-focus sa PWDs, sa ating pong solo parents, sa ating pong mga TODA, yung iba't ibang sektor, gusto ko rin po mabigyan sila ng pagkilala. Incentivize sila, mabigyan sila ng mga kahit paano support on top of the livelihood programs na gusto ko pang gawin. Kasi kaya naman po ng pondo, kailangan na po ng political will na namumuno. You've been saying din ito by sa mga previous episodes natin, yung action or talagang focus talaga kayo on the implementation. Yes. How about, kasi we're talking about this group and siguro itong tama, yung sector po and then demographics. How about naman po ang mga initiatives or programs that you have also implemented or nakikita nyo na mag-work for yung mga group naman on maternal and also child healthcare? Yeah, on point yan. Kasi di ba nabanggit ko na dalawa yung aming ospital? Okay. Kaya po namin pinatayo yung mas malaki is for it to cater yung parang general hospital siya. Yung iba't ibang departments doon na siya. So ano magiging papel ng mas smaller hospital, yung ating hospital na Kabuyaw? Ang target po namin dyan is to convert it into a maternity and children's hospital. Specialty hospital na siya. Para yung mas mataas na level naman, yung level 3 nga na malaki, yung CCH nga po, doon na natin ililipat yung iba't ibang mga may sakit. Pero focus tayo dito sa ONC para makater naman yung nanay at yung anak. At mag-hire tayo ng maraming doktor na pedia, OB-GYN, anesthesiologist, surgeon, para kung sakali, di ba, na parang ano siya, parang mini fabelya na siya. Na doon mo na mga anak, yung ating pong mga kababayan test. At gusto ko rin po may pagmalaki. Nung back in the 80s when my father was a vice mayor as well, siya po yung nagpatayo ng unang maternity and lying-in clinic sa amin. Noon ay munisipyo ng Kabuyaw. So matagal na, dati pa, ay may ganung programa na po ang aking ama. At yun ang gusto kong ma-enhance ngayon sa pamamagitan ng pagkakaroon ng specialty hospital. Focus on the nanay, the mother, and the child. Para talagang matutukan natin yung kalusugan nila.
Sorry. Parang may nag-report ka. Okay naman yata, kaya ng mga Okay, kaya. Oo, okay. Yung maternity and children's hospital. So, dito naman, gusto ko din siyang makapag-hire ng marami din mga doktor. Kung sa may surgery, may delivery room din, kung saan may kailangan, may dental services din sa ospital, yung ICU, NICU, PICU, ICU talaga. Para talaga kompleto po itong ospital na ito. At yun po naman yung located sa pinakapuso ng aming, sa center ng aming Luzon. So makakater niya yung lahat ng pangangailangan ng aming mga kababayan. So, parang ito ay smaller hospital, right? Yes, yung ONC. Na talagang focus lang dito sa Yes. atin. Yun naman siya, nasa poblasyon siya. Opo. So mas malapit siya talaga sa downtown. Ah, So marami na po talaga nung experience kami na marami doon na nanganganak. oo. Eh di might as well, i-convert na natin siya. Mm. Ito ay maternity hospital na talaga. Guys, pag health kasi ang pinag-uusapan, I think sa lahat ng Pilipino, sa buong mundo actually, hindi na nawawala yung topic na pandemic. Yes. Opo, sige, let's guys, balikan natin. Let's walk down the memory lane ng pandemya. Can you share with me, kwentuhan tayo about what happened naman, malamang Vice, leader ka pa rin naman noon. Yes, I was Kamusta a vice po mayor nung already. pandemya sa Napakahirap ng pandemic kasi lahat tayo, bulag tayo kung ano ba yung virus na yan. Opo. Hindi mo alam kung saan nanggaling, paano ang treatment, paano ka gagaling kung sakali, di ba? Para isipan sa ating lahat yun. Kaya nga po, timely parang timing, nagawa na po yung CCH noong panahon na yun at nagamit na namin siya. Oo. So, yung aming ONC, mas maliit nga siya. Pero yun nga, doon na namin dinala. Ginawa na nga namin pong quarantine facility yun eh. So, may area po doon na quarantine facility, yung mga in-isolate namin yung mga suspected na may COVID para lang masigurado. Yung mga kababayan namin kasi may mga lugar doon na hindi naman ganun malaki yung mga residents nila. So, nag-request sila na baka pwedeng doon na i-isolate sa aming hospital. So, pinayagan naman namin yun. Kasi nga, kung maliit yung bahay mo, wala kang isolation area doon eh. At naunawaan natin yung pangailangan ng panahon na yun. So meron kaming area for suspected lang at may area talaga kami for mismo may COVID patients. Tapos yung area pa namin doon na isa pa, yung existing at pong dialysis center na nagamit naman po talaga ng full capacity noon. Tuwa-tuwa nga po sa amin ng DOAs noon kasi kami lang talaga ang tumulong sa kanila. At of course, yun nga po napagaling namin ng mga patients, may ibang lugar din doon, 700 patients yun, na hanggang ngayon, awa ng Diyos, okay pa naman sila. Pero it's always a work in progress nga, kaya na sinabi ko na hindi pwedeng doon lang, dapat mas palakihin pa. At challenging man yung pandemic, pero marami po tayo natutunan doon. Isa doon sa natutunan namin, at isa rin sa pinopromote ko, ay magkaroon po kami ng College of Medicine sa pamantasan ng kabuyaw namin. Kasi nakita natin yung pagkukulang sa doktor. At si President Duterte mismo, na-realize niya, pag pala tumama ang pandemic tapos kulang ang doktor, delikado ang ating bansa. So nagkaroon tayo ng batas ng panahon ni Pangulong Duterte na libre pag-aaral ng medisina sa mga local at state university. So yun po yung vision ko na kung hindi naman natin nagawa noon, bala ko siyang gawin ngayon. Kung libre ang pag-aaral ng medisina, may mga pre-med courses naman po ang pamantasan, nursing and psychology. So mas madali po sa amin makapagpunta ng College of Medicine at no cost doon sa pamilya kasi libre po sasagutin ng pamahalaan. So in the future, hopefully, magkaroon tayo ng maraming mga doktor at mga magagamot niya po dito po sa aming muso ng kabuyaw. Lessons learned from the pandemic. Magandang vision and also At I duwapon pray for siya. that. I pray for that, Vice, kasi yun nga, isa sa mga lessons na napansin natin, hindi lang rin nasa city ninyo, or hindi lamang sa Laguna, but I think buong Philippines, and siguro baka din sa mundo, but Vice, ito, kasi pag na-produce natin as well, itong mga doctors, ano naman po ang nakikita nyo, how will you also encourage them to stay, especially serve here? Meron tayong rule na ginawa na rin namin sa pamantasan. Ang tawag po namin doon, tumbasan. Sabihin, bibigyan ka namin ng libre pag-aaral, tumbasan mo ng paglilingkod dito sa aming lugar. So, ganda na gusto kong i-adapt sa aming city. Siyempre, we have hospitals naman na pwede ka mag-clerkship doon, pwede ka rin mag-intern.
eventually, ipa-approve natin sa mga societies na specialty organizations, pwede din mag-offer ng residency. So malaking bagay po yun na doon mag-residente rin po yung ating mga magagamot kaysa sa ibang lugar sila mag-residente kung mag-specialize na sila. So papirmahin natin sila ng commitment na libre ka mag-aaral sa ating pamantasan. Ang commitment mo, mag-stay ka at mag-render ka ng serbisyo dito sa ating ospital at makatulong ka sa kababayan mo. Which I think is perfectly legal kasi yun naman din ang goal mo eh. Although siyempre naiintindihan natin ang bawat tao naman ang pangarap hindi lang sa kanyang kapwa, may pangarap kasi sa kanyang sarili para umunlad, di ba? Pero bago mo gawin yun, ibalik mo naman yung serbisyo na binigay sa iyo at yung pag-aaral na libre na binigay sa iyo ng ating bayan. At kahit pa paano, mag-i-ensure natin na mag-i-stay sila doon at maglilingkod muna. At least bigyan natin ng minimum number of years o kaya maximum na service of 2 years, nandito ka. Kung mag-duty ka man sa ibang lugar, sa ibang ospital, pero babalik ka dito. So mas marami tayo magiging doktor sa ospital na hindi na natin kailangan bayaran, hindi natin kailangan itantigyan. Mas makakatulong. And simula pa lang Vice, no? Kahit dun sa internship pa lang nila, eto na, available na rin naman yung mga nagsiserve na rin naman na sila doon. Correct. So I think naman passionate ang ating mga fellow na mga kababayan dito. These are some learnings na na-experience natin during pandemic. Would you say, Vice, na ang Kabuyao, whatever pandemic man or outbreak na nangyayari, ang healthcare system pa sa Kabuyao ay ready for whatever new challenge sa health? Sa sitwasyon niya ngayon, hindi. Pero nasa leader yan eh. Correct. Naniniwala ako na pag matino at maayos ang leader, kaya niyang ayusin ang lahat ng problema sa puso. Yun namang inabutan ng mayor ngayon. Maganda naman na yung mga sistema eh. Ang kailangan na lang ayusin niya, pero hindi niya ginawa. So kaya nga po ako nagkakaroon ng mas malaking dahilan para ihandog ang sarili ko sa paglilingkuran. Kasi bibigyan ko ng pagpipilian na maayos ang aming mga kababayan. At alam ko sa sarili ko, na pagka nabigyan ako ng pagkakataon maglingkod, kaya ko lahat ayusin yung mga pagkakamarit, yung mga nasirang mga programa na dapat yung maayos na ngayon. And it's always a challenge for us leaders, tayong mga gustong maging pinuno ng ating mga lugar, na dapat tayo ang inisip natin yung pagpapaganda at hindi yung pagwasa. Yung pagbuo, imbis na pagkakawata-wata. Kasi at the end of the day, accountable kami. Accountable tayo lahat sa ating mga kababayan. Opo. Vice, ang dami nyo nang na-share actually ng magagandang programa despite the experiences na nararanasan ngayon sa Kabuyao in terms of healthcare. Ngayon, siguro Vice, ang medyo common kasi ang dami namang mga magagandang programa, but the awareness, kamusta ang awareness nitong mga magagandang serbisyo or mga magagandang programa sa city? Aware po ba majority or anong mga ways na nagagawa? Ang prevailing sa amin na mentalidad, kasi nga yun ang pinopromote ng mayor, ay bigas. Pagbibigyan ka ng bigas, pagbibigyan ka ng pera. Hindi siya masyadong concerned sa mga reforms at programs para masigurong malusog ang mga mamamayan namin. Na sa akin naman, wala namang masama din naman sa pagbibigay ng bigas. Wala din namang masama sa pagbibigay ng pera. Pero dapat huwag mo isakripisyo yung mga long-term na programa na inaasahan ng tao sa gobyerno. Kasi yung mga bigas, yung mga pera, short-term lang yun. Yung 1,000 ngayon, ewan ko sa inflation, wala na siguro value yan. Baka hindi na nga tumagal ng 2 araw ang 1,000 ngayon eh. Pero sa bandang dulo, ang hahanapin ng tao, yung dekalidad na serbisyo. Na sad to say, sa Kabuyao, wala pong dekalidad na serbisyo ganyan. At lalo pa nga pong pinahihirapan ng aming mga kababayan. So yung in terms of information, ang alam nila, at yung na kumakalat sa amin sa social media, supply na supply ang aming medical services. Pero masaya ang tao kasi may bigas. Masaya ang tao kasi mayroong pera. Pero sumasaya pa sa matala. Ang kailangan natin kung matagalang maayos na programa. At yun yung kaya ko ibigay sa aming mga kababayan sa Kabuyao. Opo, doon tayo Vice yung kaya kang ibigay sa ating mga kapwa Kabuyanenyos. Yes. Ano po yung naiisip nyo na pwedeng matarget natin doon sa shift sa mga mindset na itong ating Kabuyanenyos? Well, admittedly, mahirap talagang alisin yung mentality na binigay ito, tatanapin ko. Kasi hindi naman ibigay. Kaya nga sabi ko lagi, by all means, okay naman, tanggapin niyo yan.
Pero siguro nga, in terms of values, kailangan natin matulungan ng ating mga kababayan na huwag mag-settle sa minimum. Kasi minimum na yung pagbibigay na yan. Kaya nga barangay, kaya magbigay ng bigas eh. Diba? Kaya nga barangay, kaya magbigay ng pera. Pero city na tayo eh. Diba? Mas dapat tinataasan mo pa yung level ng services na binibigay mo. At yun yung kaya kong dalhin sa pwestong ito. Hindi ko naman tinatanggal yung reality na yung bigas is kailangan talaga ng tao. Eh, kahit naman ako, pinapromote ko din namang matulungan ng tao post-pandemic. Kasi kailangan talaga ng push ng mga kababayan natin. Pero yun nga, sa pagsisikap ko naman, sana nakikita ng mga kababayan namin, iniikot ko naman yung iba't ibang lugar sa aming lungsod para ipaliwanag sa kanila na hindi nyo kailangang ipangutang na loob yung mga binibigay na yun sa inyo. Ipagpasalamat nyo kasi galing sa gobyerno. Pero sa bandang dulo, ang hanapin natin, yung pang-serbisyong makikinabang tayo sa pangmatagalan. Hindi lang yung panahon natin ngayon, yung mga susunod pa natin. Kasi kung nakaprogram, nakabatas, kahit nababago ang mga leaders, kasi ando na yung batas, hindi na siya mapapagtan. Obligado na siyang ipatupad. And yung mindset talaga, ang kailangan natin ituro sa ating mga kababayan. Unti-unti, naniniwala ako, masishift natin yung mindset ng mga tao into a more appreciative ng long-term projects kaysa yung mga dole-out lang. Kasi ang naisip mo, pag ngayon eh. Yes po. Kung nabigyan ako ngayon, okay ka na, ang galing mo, nabigyan mo ako ngayon. Pero sa bukas, huwag ka. Hindi wala na ulit. So, dapat mong i-shift yung mindset na okay tayo makatanggap ng short term, pero we deserve long-term solutions sa ating mga problema. Parang medyo ganun nga yung common vibes, ano? Yes. Parang once you receive, parang, oh, that's my need today. But yung question nga na tomorrow, and you're saying right now is, let's start with the policies. Yes. Let's start with the rules. Parang as simple as Saka values formation talaga. That will include we need to values put it formation. in their minds and in their Ayan. hearts. Opo. Yes. And it will then be adopted by... Yes. Sa hands na siya, papalabas siya. Opo. Diba? Pagka tinulong mo sa isip, ipilas sa puso mo sa tao, yun na rin ang magiging gawain niya sa kamay niya. So ano yan, naniniwala ako, it may not be immediate, kasi hindi naman agad matuturuan ng tao, pero tingin ko, eventually, doon tayo papunta. Basta nga po matino at maayos ang namumuno. Kasi it all starts with the leader. Eh. Kasi kung ang leader pabaya, anong aasahan natin halimbawa makikita ng mga bata? Hindi magiging pabaya din yan. Ngayon, kung maayos, matino, masinop ang isang namumuno, yun ang makikita din ng ugali ng mga taong pinagliliburan niya. Kasi yung leader talaga ang nagsaset ng ng example sa magiging ugali ng mga taong pinagliliburan niya. May simulan ko muna dito sa ano. I have two questions in mind also, no? Pero, ang ganda lang ng concept and framework na sinasabi mo sa akin ngayon na we start from this, pababa, kasi nga ano na siya, ipa-implement. So, if I'm imagining and you will be the leader in the city already, definitely it will start with you or instructing or delegating what to do. And magsa-start siya sa city pababa. Ano po ang nakikita nyo? How do we strengthen? Kasi yung mindset na yan, dapat papunta dito. Ano nakikita nyo connection na paano ko ma-strengthen na dire-diretso to hanggang sa level ng barangay? Naniniwala ako sa concept na leaders should also build leaders. Kasi hindi naman pwedeng ako lang. Diba? Paano kakalat yung values, paano kakalat yung magandang mindset kung isa ng tao lang ang nagkakalat. So marami naman po kami, mapalad ako na marami po kami mga kababayan natin na open na yung kaisipan sa ganyang klase na dapat magandang values ang may tulong sa ating kapwa. So para may babasok po siya sa level ng barangay, we need to spread the information. Yun po ang ginagawa ko ngayon. So marami na tayong mga kasama, volunteer candidates, meron din po tayong mga volunteers. Bukod sa volunteers, yun nga po yung nagbubuo ng mga ugnayan na meetings po namin sa ground. At yung mga tao naman na nagpaparticipate sa ugnayan, yun naman po ang binabalance formation namin. Now, we need their help. Kasi hindi pwedeng ako lang, hindi pwedeng yung vice mayor lang, hindi pwedeng yung konsyel lang, hindi pwedeng yung volunteers natin lang. So pagkatapos na nilang ma-absorb at ma-receive at ma-appreciate yung ideas na ini-introduce natin, ang next challenge ko sa kanila, spread it, i-share nyo sa iba. Kasi hindi namin kayang abutin yung mga taong naaabot nila. Limited lang kami ng kapasidad namin makausap lahat eh. Pero yung chance namin na, halimbawa, makakausap kami ng 100 na tao, yung 100 na yon, yung isa doon, pwede rin kumausap ng 10, maybe more,
the people hanggang sa kumalat siya na parang apoy. So with that kind of mindset, may introduce mo siya unti-unti hanggang ground. Kung yung concept man ay nasa city, eventually sa sipag mo at saka sa pag-iikot mo, kaya-kaya mo nang ibaba yung informasyon at matulungan mo yung mga tao. And of course, dapat hindi lang by words, dapat by actions din. So pag nakikita ng tao na yung sinasabi ko, yun din ang ginagawa ko, hindi magkakaroon ka ng dignidad, ng reputasyon na kung ano yung sinasabi mo, yun din ang pinapalindigan mo. Vice, kanina nag-uusap tayo about yan nga, part ito na may mga implementation na kapag nagawa dito sa ground, definitely may impact din sa mga susunod na generasyon. Yes. So malaking bagay yon kasi nakikita nila ng mga kabataan na ito ang tama. Ngayon guys, ano po ang nakikita nyo? Two things. Nakikita nyo na paano natin i-involve or yung role ng ating mga kabataan sa mga ganitong programa. And yung isa ko lang na naiisip is, ano yung ways nyo para mas ma-encourage talaga sila dito sa same mindset that you are saying? Oo, madali namang tulungan ng mga bata. Hindi appreciate yung mga ganyan good values. Mas mahirap pa nga tulungan ng mga matatanda kasi kahit pa paano, may values na yan na hindi mo na kayang tibagin. Pero like I said, yung mga kabataan, mas deceptive sila sa idea ng good values tsaka yung good governance. At yung engagement ko sa kanila, active engagement lang. Kasi ako naman, hindi naman ako ganun katanda, hindi naman ako ganun kabata. So ang akin po, magkaroon ako ng connection sa mas bata kasi they are the future of the city. Sila yung next generation, tama ka. At ipakita ko sa kanila na kaya ko rin magsalita ng language nila. Kasi minsan meron ng language barrier eh. O kaya generation na siguro yun. Pero nag-e-effort ako kasi kailangan talagang mailapat mo sa tao, lalo sa kabataan. Yung salita nila, dapat sila salita mo. Kasi yung values na gusto mong ipakita sa kanila, hindi mo yun may i-share kung puro galit lang ang i-share mo. Kasi hindi magiging receptive ang bata pagka puro magalit. Hindi rin makikiligan sa'yo. So you have to explain and you have to be patient in yung values na dapat na gusto mo sa kanila. Eventually, magiging habit na yun nila. So naniniwala ako sa mga kabataan ngayon, although millennials ang tawag sa kanila, o next generation na yata, di ba? Tinatawag, is dapat yung mga magagandang kaugalian noon, may turo sa kanila ngayon, base doon sa naipasa din sa atin. Kasi pag naipasa mo yung magandang kaugalian sa mga kabataan, mas madali nilang ma-appreciate yun. At mas makikita nila na ito nga yung mga dapat na values sa governance. Maybe not in our lifetime, kasi siyempre talagang work in progress siya, pero papunta naman tayo lagi sa magandang evolution ng future ng mga kabataan, future leaders, tsaka future mga citizens ng ating bansa. That's promising, guys. Yes. And looking forward for our future generations Yes. also to take part. Kaya naman tayo naninindigan ng ganito eh. Kaya tayo lumalaban kasi para sa kanila. Correct. And sila din, other than sila mga ninabang, sana maging leaders din po sila, no? To strengthen the healthcare system and also talagang mapaganda ang maalagaan din ang sarili and also yun nga po, mag-contribute para mapaganda lalo yung healthcare system sa city. Ngayon guys, do you have any message sa ating mga kababayan relating naman or reminding them about health or anything that you would like to tell? The first, prevention is always better than cure. Pero yun nga, kung talagang dumating sa pagkakataong magkakasakit tayo, eh, yun po yung isa sa mga ina-advocate ko na magkaroon tayo ng libreng servisyo medical in all aspects of the term medical sa ating mga kababayan. It can be done. Basta mahalaga na po may political will kasi na bumuno at magaling din yung pagmamanage niya doon sa pondo ng ating lungsod. This is a matter of giving priority to health. Kasi hindi magiging maulad ang ating lungsod kung may sakit ng ating mga kababayan. Di ba, health is wealth niya, sinabi mo yun kanina. At paano magkakaroon ng wealth at tao kung puro may sakit ang mga mamamayan mo? At paano sila makakakontribute sa mas magandang pag-unlad at yung okay na economic activity kung mismo mga kababayan natin ang mga may sakit. At kaya ko pong i-commit sa inyo yan. Kaya ko pong gampanan yan. Alam ko po at may plano po ako para sa ating lahat na masigurado po na yung ready access to healthcare in all aspects of the term healthcare, kaya ko pong i-provide yan. It's just a matter of giving opportunities to sa mga tao na kayang tumulong, yung mga doktor, siyempre, mataas ang respeto ko sa kanila. Hindi man po ako doktor, pero alam ko na yung may kakayahan dyan, hindi man po ako, kaya nilang gampanan
ang tungkulin na yan. Mabigyan na natin ng mas malaking power, mas malaking participation sa pamumuno and governance ng ating mga medical doctors. And of course, kailangan nating alagaan po yung ating mga healthcare workers kasi in the end, sila po yung magiging sandala natin para masiguradong malusog at malayo sa sakit po ang ating mga kababayan. Asahan nyo, sa mga darating na panahon, mabigyan po ako ng pagkakataon, gagampanan po itong tungkulin na ito at pagagandahin natin ang kalusugan ng ating mga mamamayan. Guys, maraming salamat. It's truly an inspiring discussion. Yes. Ang pinaka na-realize and nakuha natin for today as well, no? You are continuing to fight for what is right, definitely, especially kapag may impact on health. And I believe that you have this clear vision when it comes to that. Again, Vice, makabuluhang usapan at maraming salamat sa Maraming time nyo. salamat. At may you continue to inspire us with the plans and programs as a leader. So again, that's it for today. Maraming salamat sa lahat ng mga tagapakinig. At yung reminder natin for today, paulit-ulit tayo nagsasabi na prevention is better than cure and health is wealth. Simple man, paulit-ulit man, pero napaka-importante. Maraming salamat sa mga nakikinig at hanggang sa muli sa susunod na makabuluhang usapan.